Paano nga ba makahanap ng mga magagandang airdrops? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago yon, ako nga pala sa Estudyante Trader, isa tayong finance content creator, business owner, and a global trader and investor as well. Gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, and economics. Kaya naman, mag-follow ka na sa aking mga social media accounts para nagsagayon, mas marami ka pang matutunan dito at maigib value ko sa iyo. Ayos po ba yon? O ito na po. At number 1, ito po yung tinatawag natin na kailangan hindi masyadong overcrowded or overhype sa market yung mga nire-refer natin mga crypto projects or yung mga airdrops nga po. Dahil kapag yan, alam nyo po yun na overcrowded na, sobrang hype na sa market, oversaturated na, talaga namang minsan mawawala na ng gana yung mga nire-refer mo na pasok doon dahil talagang sobrang sikat na no? Yung mga tao doon is naka-accumulate na. Ngayon, maghanap ka ng mga airdrop farming projects na hindi pa masyadong sikat, hindi pa saturated yung mga users doon at talagang may magandang features, magandang laro. Yun yung sinasabi po natin dito. Kasi minsan kapag saturated na, parang market lang, is ang hirap na maka-gain, ang hirap na maka-earn, ang hirap niya yung pumasok or mag-penetrate doon. Kaya naman, ang i-advise ko sa iyo, yun talagang papausbong pa lang. Okay, yung mga startups pero meron ng mga signs na ito ay magbo-boom. So at number 1, ayun po. At number 2, ito po yung tinatawag natin na kailangan meron niyang magandang mga projects and projections base sa kanilang mga laro. May mga mababasa niyo yung kanilang mga mission and vision, yung mga goals nila. At syempre, yung white paper na tinatawag before they release the token on the launchpad or launch pool or ito ay mag-ICO or initial coin offering. Meaning, ang sinasabi po natin dito, kailangan may papatunguhan yung airdrop farming mo na yon, di ba? Baka naman ang dami mong token sa laro, ang dami mong token sa platform na yan, pero wala naman gaanong value dahil hindi pala quality or maganda yung mga projects nila doon sa crypto company na yun. Kaya kailangan po pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin. Ayos po ba yan? O at number 3, eto po, dagdag tips para sa inyo na sign na maganda ang airdrop farming na to or ang kahit mga ibang tokens is yung tinatawag po natin na market cap and supply of tokens. Hindi pa man yan nire-release sa exchanges, mababasa nyo po doon or makikita nyo na yung mga detalye about the token or about the game. Baka naman kasi oversupply yan, katulad ng SLP. Baka naman kasi oversaturated yan. Baka naman kasi walang papatunguhan yan na maganda. So, hindi worth it na magpagod doon sa mga laro na yon or mag-farm ka or mag-grind ka. So, kaya isipin po natin yung mga numbers na yan, yung mga market cap, and also yung tinatawag natin na gaano ba kalaki yung pondo na ipapamigay nila sa mga tao, yung mga supply of tokens. Kasi dyan po magdedetermine kung gaano lalaki yung value nito sa market, diba? Less supply, more value, more supply, less value. Yun po yung tinatawag natin na mga tokenomics ng token, no? So, kaya yun mga ka-traders, no? I hope sana natulungan kayo ng mga tips and advices natin from a trader and investor in different financial markets po. Kasi yan yung dapat natin na i-consider bago man tayo mag-grind, bago man tayo mag-trade sa mga iba't ibang financial markets, especially in the Web3 and crypto exchanges, no? Kailangan alam po natin yung mga detalye na yan. So, yun lamang po mga traders. O, kayo ngayon, ano ba yung mga natutunan nyo sa video na to? And share your lessons learned as well pagdating sa investing, trading, and also sa pagpaparm ng airdrop. So, yun lamang po. Follow for more contents like this. Estudyante Trader.